Sa ating bansa, ang madalas na pagbaha ay pinapalala ng mga flood control projects daw na existed at pirmado lang sa papel. Pero wala kang makikita sa totoong buhay na ito ay nagawa at natapos. Anyways, ang kawalan ng consideration sa mga ganitong bagay ay pwedeng magdulot ng problema sa komunidad, gaya ng pagbabara ng ilog at mga kanal, pagkasira ng ari-arian, panganib sa buhay, at kalusugan na maaring magbigay ng konklusyon sa ating mga tao para bumaba o mawalan tayo ng tiwala sa pamahalaan. Ipinapakita ng mga ganitong pangyayari na mahalaga ang transparency at pananagutan ng mga opisyal para maprotektahan ang mamamayan. Magandang araw po mga ma'am at sir. Today we are talking about nepotism. But before we get started, let's roll out the intro. Hello ma'am and sir, welcome to RCJ4 TV. Dito sa channel na may pinasimpleng paliwanag pagdating sa mga bagay ng kriminalidad, teorya, batas at iba pa. Kaya kung ganito ang hanap mo, ay mag-subscribe ka na para palagi kang updated sa tuwing may bago akong uploads, so di na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! So ano nga ba ang nepotismo? Ang nepotismo ay ang tawag sa hindi makatarungang pagbibigay ng pabor sa mga kamag-anak at malalapit na kaibigan, tulad ng pagbibigay ng mga posisyon, promotion, o benepisyo kahit na hindi sila ang karapat-dapat or kwalipikado para sa mga posisyon. Parang ganito po mga ma'am at sir. Just imagine ang isang opisyal sa gobyerno na may kapangyarihan sa pag-aproba ng mga proyekto sa lungsod. Halimbawa, may 3 kontratista na nag-a-apply para sa isang malaking flood control project. Si Tanggol, Ramon, at Olivia. Sa 3 nag-apply, ang pinakakarapat-dapat at may tamang kwalifikasyon ay si Tanggol. Ngunit ang pinili ng opisyal ay si Olivia dahil ito ay kanyang pinsang buo. Dahil dito, nagastos ang malaking pondo ng lungsod sa hindi epektibo at produktibong paraan. Nagkaroon ng mga delays sa implementation at nadagdagan ang pagbaha sa mga komunidad. Dahil sa nangyari ang mga empleyado at mamamayan na buwanang kinakaltasan ng tax sa trabaho, ay parang bumaba ang tiwala sa pamahalaan dahil sa mga naging resulta ng nasabing proyekto. Anyways, ang halimbawa natin ay nagpapakita kung paano nagkakaroon ng hindi equal na oportunidad ang ibang mga opisyales ng gobyerno na sa halip na piliin ang tapat at karapat-dapat na kontratista, ay pinapaboran pa ng opisyal ang kanyang mga kamag-anak dahil lang sa personal na relasyon. Dahil dito, hindi nagiging epektibo ang proyekto, nasasayang ang pondo, at naapektuhan ang komunidad. Ipinapakita rin nito na ang nepotismo ay nagdudulot ng pagbaba ng tiwala ng mga tao sa pamahalaan. Sa ganitong klase ng sistema, marami ang nadadamay, marami ang nawawalan ng trabaho, nananakawan ng oportunidad at naghihirap sa ating bansa. Bagamat may mga pagkakataon na ang ganitong hakbang ay parang ipinapakita na ang nakikinabang lang ay ang mga negosyante at mga opisyal at kontratistang naatasang gawin ang proyekto. Ipinapakita dito ang harapang korupsyon na ginagawa ng may mga kapangyarihan na nasa likod ng lahat ng mga nangyayaring kagipitan sa komunidad, tulad ng madalas na pagbaha, pagguho ng mga infrastruktura gaya ng mga tulay, buildings at iba pa. Anyways, mas mainam na itaguyod ang mga agarang polisiya na nagsusulong ng patas at makatarungang proseso sa pagpili ng mga taong gagawa ng proyekto. Makakatulong din ang makatuwirang pagbibigay ng promotion sa mga manggagawa para mas maging produktibo ang isang komunidad. Sa ganitong paraan, kahit papaano ay masisilayan na din muli ang konting liwanag tungo sa pag-unlad ng isang komunidad. At dito na po matatapos ang ating maikling usapan tungkol sa nepotismo. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Goodbye. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Kung oo, ay maraming salamat sa iyo. At kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like, at share at subscribe ka lang dito sa aking channel at page para palagi kitang manotify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hanggang dito na lang mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat po ulit sa inyong lahat at God bless at hanggang sa muli.